Mga idol at kabayan, breaking news! Aktwal na video ng banggaan ng barko ng Philippine Coast Guard at China Coast Guard sa West Philippine Sea. Inilabas ng China. Kita sa video na hindi umatras at nagpatalo ang mga barko ng Pilipinas sa China. Sa katunayan, yupi din ang barko ng China Coast Guard nang humarang ito sa daanan ng Philippine Coast Guard. Pagbangga ng barko ng China Coast Guard sa Philippine Coast Guard kitang-kita sa video. Isa sa mga nakababahala mga kabayan dahil ang nangyaring insidente ay ang lapit lang sa kalupaan ng Pilipinas, 50 nautical miles mula sa Rizal, Palawan, 664 nautical miles mula naman sa Hainan Island sa China. Kung hindi ba naman ubob ang China, paano magiging kanila ang area kung ito ay ang lapit lang sa Pilipinas? Senator Tolentino, dapat singilin ng Marcos administration ang China at bayaran ang pinsalang natamo ng dalawang barko ng Philippine Coast Guard. Senator Mig Zubiri, ipinakita ang bagong gawang armas dito sa Pilipinas. China nagpalabas ng karagdagang video sa nangyari noong ika-19 ng Agosto taong kasalukuyan kung saan nagkabanggaan ang barko ng Philippine Coast Guard at China Coast Guard malapit sa Sabina o Escoda Shoal. Ayon sa unang kuha ng video, kita na kahit ilang beses nag-radio challenge ang China Coast Guard, hindi lumihis o nagbago ng direksyon ang paglalayag ng barko ng Philippine Coast Guard. Kita sa video na madaling araw nga nangyari ang insidente. Kudos sa Philippine Coast Guard dahil sa nanindigan ito sa kanyang mandato. Hindi ito nagpasindak sa anumang hamon ng China. Ayon sa video na inilabas ng China, nabangga ng barko ng Pilipinas ang Philippine Coast Guard BRP Bagakay MRRV 4410 ang port side o kaliwang bahagi ng barko ng China Coast Guard. Ipinakita ng China Coast Guard ang pinsalang natamo ng kanilang barko. Ito ay resulta ng delikadong paglayag ng barko ng China sa harapang bahagi ng barko ng Pilipinas. Sa ikalawang video naman, kita na binangga naman ng China Coast Guard ang kanang bahagi o starboard side ng BRP Bagakay MRRV 4410. Bago pa ang impact, makikita dito ang pinsalang natamo na ng barko ng China sa unang banggaan ng dalawang barko. Sa isa pang video, ipinakita ng China Coast Guard na binangga nito ang kanang bahagi ng BRP Bagakay. Kita na halos nakapatong na ang barko ng China sa barko ng Pilipinas. Ito ang dahilan kung bakit nabutas ang kanang bahagi ng BRP Bagakay MRRV 4410. Ang nakakagulat mga kabayan, kung hindi ba naman ubob ang China, ang insidente ay nangyari bago pa makalapit ang mga barko ng Philippine Coast Guard sa Sabina o Escoda Shoal. Ayon sa impormasyong ibinahagi ng open source sa X, ibig sabihin ang insidente ay nangyari ito nang mas malapit sa Pilipinas. Isang patunay na mali talaga ang ginawa ng China. Paano magiging bahagi ito ng China mga kabayan? Ang area na ito ay ang linaw na ang lapit lang sa Palawan sa Pilipinas. Samantala ang layo nito sa China. Dapat gumawa na ng hakbang ang gobyerno at ang Armed Forces of the Philippines mga kabayan. Nakababahala dahil ayon sa China Coast Guard, ito ay bahagi na ng kanilang nasasakupan. Alam niyo ba na ang area kung saan nangyari ang banggaan? Halos 50 plus nautical miles lang ang layo mula sa Palawan at 665 naman nautical miles ang layo mula sa Hainan Island sa China. Sana ilabas na ng Philippine Coast Guard ang karagdagang mga impormasyon o video na kadalasan nilang ginagawa upang malinawan ang mga Pilipino sa pinakabagong pangbubuli, panghaharas at pang-aapi ng China sa mga Pilipino. Ayon naman kay Senator Tolentino, dapat na singilin ng gobyerno ng Pilipinas ang China sa pinsala o sirang natamo ng mga barko ng Philippine Coast Guard dahil ang ginawa ng China ay illegal at labag sa international na batas. Para naman kay Senator Mig Zubiri, dapat na maging handa ang mga Pilipino sa mga banta galing sa labas ng bansa. Kaya isinusulong nito na payagan ang mga reservists na magkaroon din ng high-powered firearms upang meron itong kakayahan na magamit ang kanilang mga natutunan upang depensahan ang ating bansa kapag kinailangan na sa oras ng digmaan. And in the height of this issue with China, bago lang, meron naman tayong bagong issue today. Binugo na naman yung ating barko, nabutas yung ating barko. So, we have to be prepared. I'm not saying this about just one country, but we have to be prepared for all external and internal problems. And I think as a reservist, I would suggest, Your Honor, my chairman, dapat payagan din po tayo sa reservist na makakarry ng higher powered firearm. Hindi lamang pistola, hindi lamang PCC dahil ang kalaban namin, call to duty kami. We took an oath. So if may gulo, hindi po tayo pwedeng sumibat, lalaban tayo. Sasama tayo, boss. I know you will be with me. We will have to defend our country. And definitely kung dala mo pistola lang, talaga suicide.
Pagiging suicide po yan. We have to have a fighting chance. And the only way to have a fighting chance is at least all trained reservists can have the ability or the chance to also be able to own long firearms that can help the PNP and the AFP in times of these external problems and external defense. Or else, hanggang distribution lang kami ng pagkain or ano bang gagawin natin dyan? Magiging civic action na lang ang gagawin ng mga reservists. Sayang naman po. That's the reason why Senator Bato is pushing for ROTC and reservists all over so that in times of these man-made calamities, particularly strife and war, makagalaw po tayo. Laban Pinas.